Rosalie, ano ba yung nakapaloob sa pagtukoy ng sufficiency in form ng impeachment complaints? Ella, nakatakda ng mag-convene ang House Justice Committee sa Lunes, March 2 para umpisahan yung deliberasyon sa 4 na reklamong impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Panel Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, uunahing tukuyin kung sufficient in form o sapat ba sa anyo yung impeachment complaints. Ibig sabihin, dapat kumpirmado yung mga lumagda sa reklamo, kabilang na yung mga complainant at endorser. Dapat beripikado rin yung complaint at pinanumpaan sa harap ng isang otorisadong administering officer. Nangangahulugan itong lahat ng technical requirements na nakasaad sa panuntunan kaugnay ng paghahain ng reklamong impeachment ay nasunod. Sunod naman ang proseso dito yung pagtukoy sa sufficiency in substance o kung malinaw na ipinapakita sa reklamo na ang mga inilalahad na detalye ay bumubuo sa inaakusang offense na nagsisilbing batayan ng impeachment. Target naman niyang isagawa sa March 3 at 4. Kapwa papagbobotohan ng House Justice members yung sufficiency in form and substance ng impeachment complaint. Samantala, ayon kay Representative Luistro, naipadala na sa mga miyembro ng House Justice Committee yung abiso ng pagpupulong at kopya ng mga reklamong impeachment. 4 ang impeachment complaints na tatalakay ng House panel na inendorso ng Makabayan lawmakers, Akbayan Party List Representative Percy Sandania, Mamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima, Deputy Speaker Paulo Ortega, the 5th at Manila 6th District Representative Benny Abante. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.